Tangina, tragic story, pero para sa akin, comedy to. Comedy. Yo, what is good? Welcome back to Josh on Point, mga pare. So ngayon, ang pag-uusapan natin, magpapa-vasectomy ka ba para sa babae? Bad boy shake la kill, ako 10 toes down. Kung under self-improvement ka or nasa active ka pa rin sa dating scene or gusto mo lang mag-amoy mabango talaga. Diba? Kasi if you smell good, you feel good. Mga perfumes natin available sa TikTok shop. Link nasa description. So meron akong nakitang post dito. No? Galing siya sa Facebook. Wala pang content creator dito sa Pilipinas ang tumatalakay ng issue na to. Usapang vasectomy. So ano nga ba muna, bago natin basahin to, ano nga ba ang vasectomy, pare? Kung lalaki ka na magpapa-vasectomy, ang gagawin dyan, ibablock nila, magagawa ng procedure dyan sa loob ng reproductive system, ibablock nila yung daluyan ng sperm. Okay, so para maiwasan na magkaanak ka. So isa to sa mga klase ng contraceptive. But what the problem is, this is a permanent change sa katawan mo bilang lalaki. Right? Hindi mo na mababago. Pwede nyo i-search yan. Pwede siyang i-reverse. No? Pwedeng i-reverse yung vasectomy procedure na ginawa sa'yo, but it's not 100% gonna work anymore. So 100% na mabablock yung sperm mo, pero pag nagbago isip mo, hindi na siya 100% nagagana. Knowing that, basahin na natin to. Okay? So ito sabi. So pwede natin sabihin na hindi totoo to, but just in case na madaanan nyo itong ganitong problema, napag-usapan na natin at may idea na kayo. Maglalabas lang ako ng mabigat na binibitbit na problema ngayon. Baka makatulong ang pagkwento ko dito dahil ito sa desisyon na mismong ex-girlfriend ko ang gumawa ng problema. Ano kaya yun? Ano yung problema na ginawa ng ex-girlfriend niya? May 5 long year ex-girlfriend ako na iilang beses na siya nakunan. 4 na beses na umabot sa point na nag-decide siya na huwag na lang kaming mag-try magka-baby at tanggapin na lang na kami lang magkakasama forever kahit walang anak. Dito pa lang may something na akong mali na nakikita. Mag-girlfriend, boyfriend pa lang pala kayo. Tapos nagde-decide na kayo ng mga ganitong anak-anak shit. Sablay na kaagad yung foundation ninyong dalawa. Hindi secure yung relationship ninyo para magdesisyon ng mga ganitong klaseng bagay. Kumbaga makasarili lang kayo eh. Walang security to sa anak eh. Di ba? Sa magiging anak ninyo kung sakali man na nagde-decide kayo ng ganyan. Well, ganito talaga mangyari pag dalawang ulupong nagsama. Walang direksyon. Hindi pa kami kasal noon. O, di ba? Sabi niya, magpa-vasectomy na daw ako. Biruin mo. Para fair sa aming dalawa. Every time kasi na nakukunan siya, grabe yung hirap ng pinagdadaanan niya. Ayaw niya na maulit, kaya pwede magpaganon na ako. Dalawa na agad eh. Magkaanak at magpa-vasectomy ng mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Anong klaseng decision making merong tong dalawang to? Hanggat di kasal, hindi dapat pumapasok sa isip nyo itong mga ganitong klaseng desisyon. Yun daw ang isang rason kung bakit gusto niya magpa-vasectomy yung lalaki. Dahil daw lagi daw siyang nakukunan bilang babae. Why not kasi? Bakit kasi gumagawa kayo ng anak nang hindi pa kayo ikinakasal? Diba? Binibigyan kayo ng message ng universe, no, na baka hindi pa talaga time. Baka mayroon pa kayong kailangan gawin bago kayo magkaanak. Kaya nakukunan. Diba? Message na yun eh. 4 na beses nakunan, hindi pa kayo natuto sa una. Dapat wag na muna. Yun ang dapat ninyong unahin. Dapat hindi na muna kayo gumawa ng anak bago magpa-vasectomy. Dapat yun munang inisip ninyo eh. I-fix nyo muna yung unang issue bago kayo pumasok sa isang issue. Again, babae pa ang nag-decide nito. So tignan natin kung susunod siya. No? Kasi lalaki ka, dapat ikaw ang logical eh. Tignan natin. So, hindi pa kami kasal noon. Sabi niya magpa-vasectomy na daw ako para fair sa aming dalawa. Every time kasi nakukunan siya, grabe yung hirap na pinagdadaanan niya, ayaw niya na maulit, kaya kung pwede, magpagano na ako. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, at intindihin ko yung naging sitwasyon niya kapag nakukunan siya, ginawa ko yun before kami ikasal.
O, di ba? Nagpa-vasectomy siya. Hindi pa sila kinakasal niyan, hindi pa secure, hindi pa sila sure sa isa't isa. Wala pang papel na kayo ang forever. Nagpa-vasectomy siya. Now, what is vasectomy? A permanent change sa katawan mo bilang lalaki. Is it wise na ginawa niya to? Tignan natin. It takes time before ako nag-decide. Kasi 28 pa lang ako. Ang bata mo pa. 28 pa lang ako, wala pa kaming anak, tapos gagawin ko na yon. Na paano kung biglang may chance na magka-baby pa, pero dahil nahihirapan nga siya, kaya nag-decide ako. Mayroon ka ng doubt bilang lalaki. Nararamdaman mo na yung doubt sa sarili mo. Instinct yun eh. Yung mga doubts na yan, pre, minsan kailangan nyo ring pakinggan yan. Ibig sabihin, there's something wrong. May mali ata sa desisyon na gagawin ko. Kailangan ko muna sigurong mag-second opinion or pag-isipan muna ng matagal na panahon. Pwede isipin mo, pag may doubts ka, isipin mo, bakit ako nagda-doubt? Ano bang mga nagpapadoubt sa akin? Kasi, bakit ito mapazectomy? Ibang boyfriend, girlfriend pa lang kami. Paano pag maghiwalay kami? Hindi na ako magkakanak sa ibang babae. Right? Pero after 2 months, ayan na. Ito na nga ba eh. So, nagpa-vasectomy na siya, pre. Pero after 2 months, bigla siyang nakipag-break sa akin. Tangina, tragic story, pero para sa akin, comedy to. Comedy. Hindi pa natuloy kasal namin. Grabe lang, sinunod ko yung gusto niya para sa kanya, pero siya bigla na lang bumitaw. Para sa akin yung vasectomy na pinapagawa niya sa'yo, pre, it's only a sheet test. Okay? Sini-sheet test ka na nung babae. It's either sheet test yon or dahil sobrang extreme ng procedure na yon, gusto niya makipaghiwalay ka na lang. Pero imbis na ma-realize mo yun, ginawa mo palalo. Nakipag-break. Magiging tama yung conclusion ko na yun kasi nakipag-break sa'yo eh. Diba? Gusto niyang sabihin yun, gawin yung maximum, yung ultimatum na magpa-vasectomy ka kasi nasa isip ng babae, hindi niya gagawin yan. So may reason ako para makipag-break. Ginawa mo. Nawalan siya ng choice. Puta, ginawa niya. Wala na yung reason ko. Hindi, makipag-iwalay na lang ako. Na-sheet test ka, pre. At kumagat ka sa sheet test. Ikaw ang talo ngayon. Ganun talaga eh. Ang babae, pag na-sheet test ka niyan at kinagat mo yung sheet test niya, hindi mo tinigasan yung prinsipyo mo. Sumunod ka sa babae. Ang babae, decision nga niyan, emotions eh. Tapos sinunod mo bilang lalaki. Meron talagang consequences na matindi yan. So, yun, no? Pero after 2 months, bigla siya nakipag-break, hindi pa natuloy kasal namin, grabe lang. Sinunod ko yung gusto niya para sa kanya, pero siya yung bigla na lang bumitaw. Fast forward, 7 months after, nalaman ko na lang, 7 months after, nalaman ko na lang na nabuntis siya ng new boyfriend niya. 3 months na at nagpaalaga daw doon sa ate ng BF niya na OB. Sabi ko na eh, totoo, na sheet test lang yun. Ayaw niya na talaga sa'yo. Ginagamit niya lang yung vasectomy para magkaroon siya ng rason na umalis pag ayaw mo gawin yun. Kasi napaka-extreme nun. Kasi kung lalaki ka, sasabihin mo, hindi pwede, ayoko. Boyfriend, girlfriend pa lang kami. Boyfriend, girlfriend pa lang tayo. Sabihin niya, ganun ba? Ayoko na. Hindi, sige, umalis ka. Yun ang gusto niyang mangyari sana ng babae. Kaso, ginawa mo pa rin eh. Kita mo yun? So, 7 months after. Ito pa, hindi nagme-make sense eh. Gusto ng girl magpa-vasectomy ka kasi nga, pagod na daw siya magpabuntis. Pero, willing pala siya magpabuntis sa bago niyang boyfriend. So, hindi talaga totoo na ayaw niya magkaanak. Ayaw niya na lang talaga ulitin sa'yo.
Pero kasi sumunod ka eh, nagpa-vasectomy ka eh. Sumunod ka sa babaeng emosyonal eh. Hindi ka nag-iisip, hindi wala kang sariling desisyon, pre. O, hindi tanggapin mo yung consequences na yan. No? Nalaman ko na lang na nabuntis siya ng new boyfriend niya, 3 months na. At nagpaalaga daw dun sa atin ng boyfriend niya na OB. Naghanap pala ng iba na kaya siyang bigyan ng anak. Tapos ako ito, naiwan na alam ko na hindi ako magkaka-baby sa future wife ko. No? Kasi nagpa-vasectomy siya eh. Ang problema ko lang sa mga nililigawan ko ngayon kapag pag sinasabi ko yung totoo na di na ako magkakaanak dahil nga sa maling desisyon ko, umaayaw na sila kagad. Sino may kasalanan nito? Hindi yung babae. Hindi yung babae kasi ang daling umayaw doon. Extreme yun eh. Extreme na procedure. Ang dami-dami sanang pwede pang gawin bago magpa-vasectomy. Pero inuna mo yung magpa-vasectomy. Unang-una, ang dapat mong gawin muna, no? Bakit hindi mo na lang muna pina-check yung mga sperm strength ninyo sa doktor? Nagpa-check up ka sana kung yung sperm mo ba malakas sa doktor. Kasi ganun din naman eh. Procedure din naman ng gusto mong gawin. Vasectomy, bakit di na lang muna yung light procedure muna, yung pa-check yung sperm mo or yung egg ng babae kung capable ba talaga kayo magkaanak. At least doon nalaman nyo nang walang permanent change na ginagawa muna. At kung ano man yung findings doon, work on that findings. No? Kasi nandun yung pulot-dulo yung sperm eh. Kaya may mga nalalaglag kasi nga minsan hindi kaya, mahina yung mga sperm or egg. O hindi pa-check up nyo muna yun. Hindi yung vasectomy na tinakpan mo ka agad eh. Tinakpan, ganun yung vasectomy pre. It's either gugupitin yung daanan ng sperm mo or tatakpan, tatali. Oh, tinanggal mo kaagad, hindi nyo pa nga alam yung main cause kung bakit nangyayari yun. Hindi kayo nag-iisip eh. Sumunod sa desisyon ng babae, tanga, nagkaroon ka ngayon ng permanenteng problema ng dahilang pansamantalang relasyon. Permanenteng problema ng dahil sa pansamantalang relasyon. It's crazy, dude. Maghahanap na lang ba ako ng single mom at aakuin ang responsibilidad sa mga anak niya? Pero paano naman ako na gustong magkaroon ng sariling pamilya at sariling anak? Oh, hindi mo question to nung bago ka magpa-vasectomy? Instinct to ng lalaki na gusto pang magkapamilya eh. Yan ang may instinct tayong mga lalaki na, teka, gusto ko pang magkaanak sa iba. Bakit ka kailangan magpa-vasectomy? Instinct ng lalaki yun, mag-reproduce. Oh, yun yung doubts na nararamdaman mo, pero hindi eh. Hindi mo sinunod yung masculine doubts mo, yung masculine instinct mo. Ang sinunod mo yung instinct ng babae. Ang shortcut yun eh, vasectomy. Oh, ganyan ang desisyon ng babae, ganyan lagi ang instinct ng babae, shortcut. Saan ba yung madali? Sinunod mo yun. O, edi talo ka. Forever ko pagsisisiyan ng maling desisyon ko dahil nagmahal lang ako ng sobra. Emotions eh. Pag lalaki, emosyon. Wala na. Bakit kasi hindi muna kami nagpakasal bago ko tinuloy yung desisyon ngayon? No? Oh, tingnan mo. Nasa uli ang pagsisisi. Pag emosyon talaga ang desisyon. Pag emosyon ang desisyon mo, nagbabars na ako dito Pag emosyon ang desisyon, nasa huli talaga ang pagsisisi, pre. Nagpakasal bago tinuloy yung desisyon. Ngayon, tuloy ako ang talo. Yeah. If you're gonna do your research, pre, about vasectomy, pag nagpa-vasectomy kayo, pwede siyang i-reverse, pero hindi na 100% gagana. So again, permanent change siya. Iwasan gumawa ng permanenteng desisyon sa isang pansamantalang relasyon. Bars. Yung mga ganung desisyon, pre, maraming ganyan eh. Madaming ganyan. Hindi lang dahil sa baby, hindi lang basta sa paggawa ng bata. Pagbibili rin ng property, mag-boyfriend, girlfriend, bumibili ng property magkasama. Sabay silang naguhulog dun sa bahay. Dahil mag-boyfriend, girlfriend nga, hindi nga permanente, temporary nga lang yung relasyon. Nung naghiwalay, problema, paano natin nahatiin yan? Dahil magkaaway pa, hirap pa mag-usap.
hanggang sa yung bahay hindi na nabayaran, nakuha na ng bangko. O di sayang yung pera nilang dalawa. Mga katangahan ba? Mga nagpapadala sa emosyon. Again, madaling lusutan sana yun. Madali sanang hindi pumasok sa ganun. Kung yung lalaki, hindi nagpapadala sa emosyon. Sabi mo, ba't bahay ka agad? Teka, hindi pa nga tayo kasal eh. Mag-boyfriend, girlfriend pa lang ako. Tayo, buti sana kung ikaw lalaki, naguhulog ka na dun. Ipangalan mo lang yun, nandun sa bahay. Okay lang. Kung sino man maging girlfriend mo, walang kaso yun. Pero, nag-joint kayo. Tapos, problema. Merong sikat na artista, drop name ko na lang. Alam nyo naman yan, nasa balita naman yan. Si Drew Arellano, no? Nagpa-vasectomy siya. Ang asawa niya si Iya Villania, di ba? Nagpa-vasectomy siya. Why? Mag-asawa naman na sila eh. Ang dami na nilang anak. Siguro iniiwasan na nila yung dumami yung anak nila. Ang dami nilang anak. May meme nga eh. Naging meme na nga si Iya na parang pusa daw. No? Kasi daw every time na lumalabas siya sa social media or nakikita siya sa media, buntis na naman. May justification, although hindi pa rin ako agree na vasectomy siya. No? May ibang usapan naman yun. But justified. Magkasawa sila, dami na nilang anak, so ayaw na nilang dumami. But, permanent change pa rin yan. Na, again, pwede yung pagsisiyan. Pwede yung pagsisiyan in the future. Di ba? Kasi ang dami naman pwedeng contraceptives dyan. May kailangan pa ng ganung permanent change sa katawan mo. Ako, ito, ibang usapan naman to pero maipasok ko lang. No? Against ako sa abortion at the same time, mga ganitong klaseng procedure sa katawan ng tao. Because, like vasectomy, abortion has a permanent damage sa utak ng isang babae. Mukha lang wala yan, but meron yan. But ibang usapan naman yan. Marami pa naman syempre yung mga exemption to the rule dun sa abortion. But yeah, again pare, helpful ako na may mga ganitong klaseng usapin para matuto tayo mga lalaki na, teka, pag may something na outrageous na decision, pag-isipan ng mabuti yan, lalo na nasa temporary pa lang na relationship. Mag-isip. Okay? Mag-isip. Huwag magpadala sa emotion. Huwag basta-basta sumunod sa mga gusto ng babae. Again, umaandar yan sila sa emotion. Again, ang emotions, ulit-ulitin natin, emotions are changing. Okay? Pag nahimasmasan yan, iba na naman ang decision yan. So, wag magdedesisyon na nagbabase sa emosyon. Humingi ng mga second, third opinion sa mga labas dun sa relasyon ninyo para sila yung walang feeling sa inyo, wala silang emosyon dun sa inyo, makakapagbigay sila ng kahit papano na logical solution. That's it for me, pare. No? I hope may matulungan tayo dun sa pinagsasabi natin. Leave a comment down below, pare, kung ano masasabi nyo dun sa problema ni Tropa. Okay? Kung kayo nandun sa katayuan niya, anong gagawin ninyo? Right? Mga perfumes, pare, available sa TikTok shop. Go ahead, buy it out. Baka sakali makatulong yun na hindi kayo magpa-ganong procedure. That's for me, pare. This is Joshan Point. See you next time. Boom. GFAB.